Isang mapagpalang araw po sa lahat po ng ating taga-subaybay ng ating CLF Daily Devotion. Kumusta po kayong lahat? I hope and pray that we are all in God's protection at blessings po ng ating Panginoon. Ako po si March from CLF Malabon na muling makikibahagi po sa ating gawain. At ang topic po natin ngayong week na ito is all about fruitfulness. And tayo po ay aaralin ang verse na Psalms 1:3. So, yan. Pero bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah, Father God, Lord, maraming salamat po sa mga oras pong ito na kami po ay muling mag-aaral po ng iyong salita. Salamat, Lord, sa opportunity na malaya po kaming nakakabahagi, malaya po kaming nakakapag-aral at nakakapagbasa ng kaalaman mo na nire-reveal mo, Lord, through the Bible. Sa mga oras pong ito, Panginoon, gamitin mo po ako bilang instrumento para i-reveal po, Panginoon, ang iyong katotohanan, ang iyong karunungan, Panginoon. And ano man po ang aming matutunan, naway ito po ay maitanim po namin sa aming mga puso at paging reflection po namin as we walk in this life. Salamat, Panginoon. Selyuhan niyo po ang panalangin na ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. So ang topic po natin is all about Psalms 1:3. So, sabi po sa Psalms 1:3, that person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose life does not wither. Whatever they do prospers. So, sa Tagalog po, Awit 1:3. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. So, napakaganda po ng Bible verse na ito sapagkat binibigyan po tayo ng larawan ng isang tao na intentionally rooted po or planted. So, yung salita po na ginamit is planted by streams of water. So, hindi po ito tao na basta lamang lumago, kundi ito daw po ay planted or nakaugat sa streams of water, sa batis. Batis, streams of water, ito po ay source water source kung saan tuloy-tuloy po ang agos ng tubig. So, ito po inihalong tulad po sa atin at sa Panginoon. Tayo po ang tao at si God, siya po ang ating daily source. Siya po ang ating source of water. Siya po ang ating source ng ating kalakasan. Siya po ang ating source ng biyaya. Sa Kanya po tayo po ay nakatanim sa Kanya. So, at si God po ang ating steady source. And yung source po natin is yung Kanyang salita, pananalangin, at sa ating pagsunod. So, dahil po tayo po ay nakatanim sa isang steady source of water, tayo po ay nananatiling matatag, malakas, kahit na ano po yung sitwasyon, kahit anong panahon. Diba? Napakaganda po isipin na despite po sa kahinaan natin bilang tao, sa ating limitasyon bilang tao, meron po tayong steady source at yun po ay ating Panginoon. Tayo po bilang mga nilalang, alam niyo yung mental health po natin, nag-struggle. Ang physical health po natin nagde-deteriorate as we grow old. Ang ating emotions po, roller coaster po yan di ba? Up and down po yan. Pero ang ating source po, si God, na kung saan ang kanyang kapangyarihan ay walang hangganan. Na kung saan ang kanyang kapangyarihan ay walang limitasyon. So, napakasarap po isipin po noon, 'di ba, na ito po yung Diyos natin, ito po yung ating Ama, ito po yung ating dakilang lumikha.
yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Doon po tayo kumukuha ng kalakasan. Doon po tayo kumukuha ng ating kagalingan. At we do not rely on our own strength. Hindi po tayo maasa sa ating pansariling talino, sa lakas ng ating katawan. Hindi po yan. Sapagkat alam po natin na ang lahat ng yan ay may pinanggalingan at yan po ay galing sa ating Diyos. At yung buhay natin, lakas natin, lahat po yan kay God and sa Kanya lang din po yan babalik. Dito rin po binanggit about which yields its fruit in season. So, binanggit po dito yung fruit at binanggit po yung season. Pinapahiwatig po nito na yung fruitfulness natin, dahil tayo po ay nakasource sa ating God, hindi po ang ano po sa Tagalog nito, ang ating pag-produce ng fruit ay hindi po siya sa pilitan. Kusa po siyang lalabas sapagkat meron po tayong steady source. And tayo po ay nag-yield ng fruit. Hindi po sinabi dito na everyday. Sinabi po dito in season. So sa tamang panahon. So sapagkat may mga panahon po na tayo po ay panahon ng paglaki, panahon ng pagpapalalim ng ugat, panahon ng pagbe-bear ng fruits. So dito po sinasabi in season. At nangangahulugan po na yon na ang pag-bear fruit po natin ay according to God's timing. So again, it all boils down po sa ating source. Kung kailan po ang timing ng Panginoon. So kung sa Panginoon, panahon na natin para mag-bear ng fruit, si God po yung mag-reveal nun. So, yun po. It's all about God. Hindi po siya, it's about us bearing fruit, but it's about God's timing for us to bear fruit. So, dito rin po sinasabi na napakaganda po siyang reflection from our end para isipin o ma-realize po natin saan po ba tayo nakatanim, ano po ba yung saan po ba tayo daily nakadepende, ang source of strength po ba natin, ang source of wisdom po ba natin is ang ating sarili, ang ating kakayahan, ang ating isipan, ang ating trabaho, or ang ating daily source of our strength ay ang Panginoon. Kasi doon po lalabas yung fruit of the Holy Spirit. Diba sa mga nakaraang Bible verses na inaral po natin, ang mga fruit po na ito ay kusa po siyang lumalabas when we are rooted in God's Word. Pag tayo po ay nakatanim sa salita ng Diyos at tayo po ay nakayakap sa Panginoon, kusa po itong lumalabas. Love, gentleness, kindness, kusa po siya at makikita po siya sa ating mga gawain, sa ating pananalita, sa ating pamumuhay, sa ating mga iniisip. So kusa po siyang lumalabas. Kahit wala pong nakatingin, kahit tayo lamang po at ang Diyos, kusa po siyang lalabas, diba po? So at dito rin po sinasabi na and whose leaf does not wither. So itong portion po na to sinasabi na kahit anong panahon, hindi po tayo malalanta. Kahit pa tumanda pa tayo, kahit pa tayo po ay nasa karamdaman na, hindi po tayo malalanta. Sapagkat ang pinagkukuhaan po natin ng ating lakas, ng ating karunungan, ng ating kapayapaan ay ang Panginoon.
Napakasarap po isipin, hindi po ba, na meron po tayong ganyang Diyos. Meron po tayong Diyos na kaya ang lahat. Na tayo bilang anak niya, ibigay lang po natin kay God yung ating buong pananampalataya, yung ating ang pagtitiwala, yung ating pagsunod sa Kanya. Yung promises po niya, sobrang dami. Higit pa po sa kaya nating isipin. At yung last statement po, last phrase po sa verse na to, whatever they do prospers. So ano man daw po ang ating gawin, basta tayo po ay nakatanim sa ating Panginoon, tayo po ay daily nakadepend sa ating Panginoon, ano man po yung gagawin natin, magpa-prosper. Diba? Ang sarap pong isipin na ganun po kadakilang ating Panginoon. I remember of this verse. Romans 8:28, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Diba? Alam po natin na ano man po yung ating gawin, basta tayo po ay tinawag ng Panginoon at ginagawa po natin yan according po sa purpose ng Panginoon, dahil mahal natin ang Diyos, ito po ay magpo-prosper. All things will work together for good. Para sa ikabubuti po ang lahat. Basta tayo po ay tinawag niya, tayo po ay sumunod sa pagtawag niya sa atin, and yung ginagawa na po natin yan is to fulfill His will, magpa-prosper po yun. Yan. So, isa po yan sa aking favorite verse na lagi ko po siyang nire-recall kasi it reminds us na kahit gaano po yung pagsubok na dumating, but if we are doing it in accordance to God's will, kahit ano pong problema, kahit ikaw po ay naglalakad sa madilim na sitwasyon, alam mo po na sa dulo is magtatagumpay po siya, kasi hindi po iaalaw ng Panginoon na ito po ay mag-fail. Sapagkat si God po ang ating backup para ma-fulfill po yung purpose po na yun. So, yun po ang ating reflection about Psalms 1:3, and napakaganda po ng topic na to kasi ang iksi lang po niya, sobrang iksi lang po niya, pero pag nilay-nilayan mo po pala siya, ang dami mong maiisip na mga ideas about it. Ang dami po nating marereflect na, oo nga, saan ba tayo nakatanim? Sino ba yung source ng ating kalakasan, ng ating karunungan? Sino ba yung ating source ng kanino ba natin binibigay yung ating faith? Ito ba ay sa ating sarili o sa Panginoon? Ito ba ay sa sitwasyon or sa mga tao or sa mga material na bagay o sa ating panahon? And also at the same time, nagkakaroon po tayo ng reflection na sa mga seasons po, sa mga panahon po na pakiramdam natin wala tayong fruit, hindi tayo nagbubunga, tayo po ba ay napanghihinaan ng loob? Tayo po ba ay nasisisi po natin ang ating sarili? O tayo po ba ay lumalayo sa Panginoon sa mga panahon na hindi po tayo nagbe-bear ng fruit? Pakiramdam natin tayo po ay hindi natin na-fulfill yung purpose natin, or tayo po ay nananampalataya na alam natin na anuman pong season yan, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Na alam po natin na yung season, sa bawat season po na dadaan, we trust God na tayo po ay kanyang hinuhubog, at sa tamang panahon,
sa panahon ng Panginoon, in God's timing, tayo po ay magbe-bear ng fruit. And it also gives us reflection na sa panahon na tayo po is under pruning, paglilinis ng Panginoon, tayo po ba ay dahon na nalalanta? O tayo po ba ay dahon na patuloy na maganda sapagkat ang ating daily source po ay ang Panginoon. Diba po? So, napakagandang Bible verse po na ito. And salamat po sa Panginoon kasi totoo po, no? Kahit one-liner po siya, kahit nga isang word lang po siya, ang dami mong maiisip na, ang dami palang gustong ipa-realize natin ng Panginoon. Ang dami niya pala pong gustong wisdom na i-share po niya sa atin. So, bago po tayo magtapos, tayo po muna ay manalangin. At ipanalangin na anuman po yung ating natutunan ngayong araw na ito is may apply po natin sa ating pamumuhay. And yung reflection po na yon, panghawakan po natin siya. And yung promises po ni God. Heavenly Father, Lord, maraming salamat po, Lord, sa Bible verse na itinuro mo po sa amin through Psalms 1:3. Salamat, Panginoon, sa pagre-remind mo sa amin na meron po pala kami, Panginoon, na steady source, na pero meron po pala kami, Panginoon, na batis, kung saan pwede po namin itanim ang aming mga sarili. At ikaw po yun, Lord. Salamat, Lord, na despite sa aming kahinaan bilang tao, sa physical na panghina ng aming katawan, ng aming isipan, ng aming emotion, Lord, ikaw ang aming daily source of strength. Ikaw ang aming daily source of joy, peace, love. Salamat, Lord, kasi sa mga salitang to, pinapaalala mo sa amin na kami po ay hindi nag-ooperate sa mundong to. Kami po, Panginoon, ay naghahanda para po sa panahon na muli makita ka namin, na makasama ka namin, Panginoon. Salamat, Lord, kasi hindi mo kami pinababayaan. Salamat, Panginoon, kasi anuman pong sitwasyon ang meron po kami man po ay nasa season kung saan kami po ay dumaranas ng mga maraming pagsubok or dumadaan sa malubak na daanan. Pinangahawakan namin, Lord, na hindi mo kami pababayaan. Basta kami po ay patuloy na umiibig sa iyo at kami po ay patuloy na kumikilos according sa purpose mo. Hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Everything works for the good of those who love you, Panginoon. Hindi mo kami iiwan, Lord. Hindi mo kami tatalikuran. Salamat, Panginoon, kasi anuman po ang ginagawa ng aming mga kamay, pinagtatagumpay mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, kasi kung sa aming kalakasan lamang po, Lord, hindi po namin ito magagawa. Pero dahil nakatingin ka sa amin, Panginoon, anuman po ang aming ginagawa, binibigay mo, Lord, ang aming mga pangangailangan. Inaayos mo ang proseso, inaayos mo ang mga mali, tinatama mo ang aming mga puso. At pinangahawakan namin, Panginoon, na sa oras mo, sa timing mo, Panginoon, kami ay magbe-bear ng fruit. Hindi po namin kailangan pilitin, hindi po namin kailangan ipagbayabang, sapagkat kusa po itong lalabas sa amin. Basta kami po ay manatiling nakatanim sa iyo, kami po ay manatiling nakadepende sa iyo,
kami po ay mananatiling sumusunod sa iyo. Salamat, Panginoon, sa mga wisdom na ito. Sabi mo nga, Lord, ang wisdom mo, nire-reveal mo siya sa ilang mga tao lamang. Sa mga tao na willingly hinahanap ka. Na willingly sinisik ka, Panginoon. Salamat, Lord, kasi ni-reveal mo po sa amin itong mga to. Tunay nga, Panginoon, napakadaling mabuhay. Kasi itinuturo mo sa amin kung paano po kami lalakad sa mundong to. Tinuturo mo po sa amin paano po kami mamumuhay. Tinuturo mo po sa amin, Panginoon, yung standard mo. Salamat, Lord. Maraming salamat po. And Lord, as we end this week, studying about fruitfulness, may we all trust your timing na sa tamang panahon, kami po ay magbubunga. Lahat ng aming mga ginawa, lahat ng aming paghihirap, lahat ng aming pagsusumikap, Panginoon, to fulfill your will, na maipakilala ka, Panginoon, sa tamang panahon, in your timing, mangyayari po yon. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat sa buhay mo. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa salvation, Panginoon. Salamat kasi hindi po namin yan kakayanin kung kami lamang po. Salamat sa unconditional love mo, Panginoon, na kahit hindi kami deserving, kahit ang dami naming pagkukulang, kahit ang dami naming broken promises, ikaw, Panginoon, ay nananatiling Diyos. Ikaw, Panginoon, ay nananatiling tapat sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako. Turuan mo kami, Panginoon, na manatiling nakakapit sa iyo, grounded, Panginoon, sa faith namin sa iyo, and magkaroon po kami ng puso na handang sumunod ano man po yung iutos mo sa amin. Salamat, Lord, for all the blessings na ibinibigay mo sa aming buhay, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kaibigan, sa aming church, sa aming bansa. We pray for continued blessings, Lord, and also pagtatama po sa amin, because we know na kung kami po ay yung kinokorek, Panginoon, mas nararamdaman po namin yung pag-ibig mo, mas nakikita po namin yung glory mo, Panginoon. We pray for our pastors, sa aming bishop, sa aming mga workers sa church, sa aming mga members sa church, Panginoon. We pray for your protection, pag-iingat, Panginoon, kagalingan, Panginoon, sa mga taong may karamdaman. We pray also na sa mga taong nagsisik po sa iyo, Panginoon, that makilala ka rin po nila, Lord, na kumilos ka po sa kanilang mga buhay, that they may also experience yung glory mo, kung gaano ka kabuti, kung gaano ka kapangyarihan, kung gaano, Panginoon, kaya mong baguhin ang mga bagay-bagay. We pray for our country, the Philippines, Panginoon. We know, Panginoon, na nakatingin ka sa aming bansa. Marami kang ginagawang pagtatama. Marami kang revelation na ginagawa, Panginoon. And we know that in the right moment, sa tamang panahon, sa timing mo, Lord, your glory will shine, your name will be praised. In Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Kulang ang mga words, kulang ang pasasalamat, Panginoon. Kulang ang mga salitang yon para sabihin kung gaano ka kabuti, Panginoon. Gaano kami thankful sa lahat ng ginagawa mo sa aming buhay. Thank you, Papa Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God. Seal this prayer, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
So, maraming salamat po sa inyong pakikinig. God bless us all po.